Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Magnitude 8.7 nga linog miigo sa Russia. Pilipinas apil sa mga nasod nga gipaubos sa tsunami alert. Mayor Archival adunay itudlo nga OIC sa City Treasurer's Office human apil sa gitangtang sa ombudsman ang kadagkuan niini. Mga hipi sa kapulisan gikan sa kalungsuran sa Subo gipaubos sa halapad nga lahugay sa PNP. Pulis nga nang lab ni og cellphone og nisulod pa sa furniture shop nadakpan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, natagamtaman sa nasod nga Russia ang magnitude nga 8.7 nga linog karong adlaw og may resulta sa pagkaguba sa ilang mga infrastruktura. Gipatuman na ang halapad nga tsunami warning sa kadagatan sa pipila ka mga nasod sa Asia Pacific. Diin apil na niini ang Pilipinas. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Hilabihang giigo ang nasod nga Russia sa magnitude 8.7 nga linog kaganyang buntag oras dinhi sa Pilipinas. Naimutang sa Eastern Kamchatka Peninsula ang epicenter kung gigikanan sa mong linog. Diin ana sa gilawmon nga 20.7 kilometers ang pagtayog. May resulta kini sa pagkaguba sa daghang mga istruktura og nisamot pay noon tungod sa sagunson nga aftershocks. Subsub na ang assessment sa mga otoridad aron pagsubay unsa man ang gilapdon sa mga natalang pagguba ug aduna ba kay mga kinabuhing nakalas. Tungod sa gihulagway nilang megaquake, may issue ang mga nasod sa Pacific Coast ug tagsa-tagsa nilang tsunami warnings. Apil nini ang Indonesia, Japan, Russia ug ang Pilipinas. Gitambagan sa mga otoridad ang mga residente nga mobakwit paingon sa mas taas nga dapit aron magpabiling luwas. Nasinati hinuon sa Russia ang hangtod 4 meters nga tsunami sa pipila ka mga bahin sa Kamchatka. Niresulta kini sa pagbaha sa pipila ka bahin ilabi na sa Severokurilsk, din 2,000 ka mga tawo ang nanimuyo. May patuman ang mga Russian authorities og state of emergency ngadto sa mga dapit nga giigo sa tsunami. Dinhi sa Pilipinas, gipaalerto na sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS ang tsunami alert ngadto sa kapin 20 ka mga dapit sa Pilipinas.
Gilaw man hinuon ang posibleng tsunami waves nga naa sa 1 meter. Maong mipaymangno ang FIVOC sa mga residente nga mopalayo una sa kadagatan ug sa baybayon. Isip pagpanagang gimanduan sa Department of Interior and Local Government ang mga LGUs nga ipatuman ng preemptive evacuation ngadto sa mga nanimuyo daplin sa dagat kon coastal areas. Gian Navarro, CCTN News. Gisiguro ni Cebu City Mayor Nestor Archibal nga dili mapalda ang operasyon sa City Treasurer's Office. Kini human nga usa sa mga gipahamtangan o dismissal gikan sa ombudsman ang City Treasurer nga si Mary V. Reyes tungod sa giingong pagkalambigit sa questionabling 239 milyones ka pesos nga garbage contract. Matud ni Archibal nga aduna sila gitudlo nga OIC sa Treasurer's Office nga si Ima Villarite aron na mopirma sa mga mahinungdanong dokumento. Apil na niini ang sweldo sa mga trabahante ug ubang mga dokumento gikan sa Bids and Awards Committee. Sa higayon nga madawat nila ang formal nga notice gikan sa ombudsman, ipatuman hinuon ang direktiba aron magpadayon ang mga transaksyon diha sa City Treasurer's Office. Eversley Child Sanitarium sa General Hospital na himutang sa syudad sa Mandawi, dugay ng nipatuman og zero balance billing. Isip usa sa mga tambalanang gipadagan sa Department of Health, libuan na ka mga pasyente ang nakabinipisyo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa ikaupat nga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ni adtong Lunes, na-highlight ang pagpatuman sa zero balance billing sa 87 ka mga hospital sa nasod nga gidumala sa Department of Health. Usa ang Eversley Child Sanitarium General Hospital nga nahimutang sa Barangay Hagubiao, Mandawi, ang ginganlan sa DOH nga sa pagkakaroon nag-implementar sa zero balance billing. Si Dr. Pythagoras Zurna, ang pangu sa hospital, nagkanayon nga moabot na sa libuan ka mga pasyente ang nakapahimo sa programa. Sa zero balance billing, bisan kinsa ang mamahimong maka-avail. Walay bayad alang sa ward accommodation, apan kung ang pasyente mo pili og private room, aduna na kini bayad. Ay mga laboratory nga mga needs nga dili capable pa sa among facility, amo man ang i-refer. Pero kung naa sila sa hospital, kami na magastuan na kung asa mga mo na ipa-perform ang mga procedure. Practically, huwag sila magasto yun kung basic accommodation lang. Lang naa sa mga ward ba. Pero ang nakalindot lang sa among facility, kaya among basic accommodation sa among mga wards, air condition naman yun. Ang no balance billing initial nga napatuman sugod ni atong tuig 2011 ug ni atong tuig 2013 ubos sa Republic Act 1060 ko National Health Insurance Act. Ang mga kabus ka pasyente wala nay bariyan subay sa guidelines sa PhilHealth. Kanang mga malasakit, kanang mga programs sa government nga gi-assistance, under na siya sa umbrella gyud sa zero billing, murag integrate na siya tanan sa zero billing. After na mga deductions ani mo come into mga specific nga mga agencies until maabot siya sa point nga wala siya mabayaran. Ang Eversley Child Sanitarium and General Hospital usa ka level 2 nga tambalanan, nagserbisyo sa mga pasyente, nagpuyo sa amihanang bahin sa Sugbo ug syudad sa Mandawi ug Lapu-Lapu. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Founding anniversary sa probinsya sa Sugbo, himuon nilang yano o mahinungdanon tungod sa 25 milyones pesos nga budget. Usa sa mga kalihukan mao ang caravan sa mga medical services ngadto sa kalungsuran. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gibutyag di Gobernador Pamela Barriquatro nga migahin ang Kapitolyo og 25 million pesos alang sa ika-456 nga founding anniversary sa probinsya sa Sugbo sunod buwan. Apan nakita niya nga katunga lang ang ilang gamiton tungod kay himuon nilang simple ug yano ang kasaulugan. Suma pa ni Barriquatro nga mas maynungdanon ang ilahang nga pagsaulog karong Agosto diin apil nini ang pagpahigayon og caravan of services ngadto sa kalungsuran. Ang nakalahi nini himuong mas duol sa katawahan tungod kay daghang medical services ang ilahang giandam apil na ang minor ug major surgeries. Suportado kini sa mga LGUs aron pag-abag sa mong kalihukan. Mayors have already agreed to
assist us with the medical mission. So this is not just an ordinary medical mission. Na surgical also. Chongwa is a part. CDU is also part of the medical mission. Utang usab ang ubang mga medical partners aron matagamtaman sa mga nanimuyo ang mas gipaduol nga healthcare services nga maoy priority agenda ning administrasyon. Matud sa pro bono health consultant ug anak ni Gobernador Baricuatro nga si Doc Nikki Catalan nga testingan nila ang maong caravan of services kay lauman kining ipadayon sa mosunod pang mga buwan. Ilabi na nga gilauman nilang daghan ang buot mopahimos sa mong libreng serbisyo medikal. So it took us time. You guys have been following up with us. Muna din yung pangita. And but we had to plan it very properly. Kaya logistics is an issue. Yet the people together is also a thing. So usap sa mga gipangandaman mao ang may tabong-tabo sa Kapitolyo sunod simana nga salmutan sa mga agricultural offices sa kanungsuran aron ikapakita sa ilang mga pambatong produkto. Samtang lauman sunod buwan ang bonus gikan sa Kapitolyo nga hangtod 30,000 pesos alang na sa mga trabahante. Human na aprubahan sa Provincial Board ang kapin 300 million pesos na supplemental budget. Gian Navarro, CCTN News. Libreng ipagamit sa tanan nga mga pasahero ang toilet gikan kun Pansayan gikan sa Mr. Lo nga gibutang sud sa North ug South Bus Terminal sud sa duha ka buwan. Kini ang nasabutan tali nila ni Gobernador Pamela Baricuatro ug mga kadagkuan gikan sa Mr. Lo Philippines. Ipatuman kini sugod karong Agosto 1 og ayuhon ang mga pampublikong pansayan sud sa mga terminal nga gipanag-iya sa Kapitolyo. Matod ni Gobernador Pamela Baricuatro nga ayon usab ang mamahimong bag-ong lease agreement ngadto sa Mr. Lo. Usa sa mga gitun-an mo ang mga terms and conditions aron magpadayon ang operasyon sa maong mga pansayan ubos sa bag-o unya nga kasabutan. They will give their toilets for us free of charge for 2 months. Well, it would give us time, buy us time to fix the toilets, public toilets there. Musunod, mga hepe sa kapulisan gikan sa kanungsuran sa Sugbo gipaubos sa halapad nga lahugay sa PNP. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sairi 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa.
I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Di siya kumutuog na Ginoo. Ano magulo ng bata da? Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Asay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako nga kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga dunay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sumpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin ako din ay karoon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Magpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano mo itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa atong mga balita, halapad nga lahugay sa 19 ka mga municipal police station sa probinsya sa Sugbo gipatuman sa PNP. Kinina ang labing unang reshuffling ubos sa kamanduan sa bagong hepe sa Cebu Police Provincial Office. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante.
Mihimog lapad nga nahugay sa 19 ka mga municipal police station ng Cebu Police Provincial Office sugod karong adlaw, Hulyo 30, 2025. Gihimo ang turnover ug assumption of office sa kampo sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo sa pagpangulo sa hipin ini nga si Police Colonel Christopher Bermudez uban sa Deputy Provincial Director for Administration nga si Police Lieutenant Colonel Idi Recamara. Si Police Lieutenant Colonel Juanito Alaras mao na karon ang hepe sa lungsod sa Liloan. Police Major Geoffrey Grande ang hepe sa Tuburan. Police Lieutenant Colonel Roel Burlat gibutang sa Balamban. Police Major Calib Sanchez sa lungsod sa Cordoba. Police Captain Phil Restauro sa lungsod sa Asturias. Police Captain John Islayog dito sa lungsod sa San Remigio. Police Major Kelvin Roy Mamaradlo sa lungsod sa Dalaget. Police Major Mary Jean Kalunod ngadto sa pinamungahan samtang si Police Lieutenant Paul Birong dito sa lungsod sa Santander. Gitudlo usab si Police Major Mark Anthony Villanueva sa lungsod sa Dumanhog. Police Major Genesis Aniversario sa lungsod sa Moalboal. Police Lieutenant Kirby Neil Jan Bagnol dito sa Alcoy. Si Police Lieutenant Valimir Anton Tabian sa Bourbon. Police Captain Don Blaine Tavares sa Tabugon. Police Captain Dennis Unasin sa Bulhoon. Police Captain Ivis Montejo sa Sugod. Police Lieutenant Francis Rocio Salvid sa Poro, Police Captain Jake Siares sa Madridejos ug Police Captain Abraham Igot sa Ronda. Mato ni Police Colonel Bermudez nga kini ang labing unang higayon nga nakasugat siya sa ingon ini kadaghan nga lahugay dinhi abot gyud og 19 ka mga pulis opisyal nga magdungan sa paglingkod sa 19 ka mga municipal police station. Actually, this is my first time to witness ganito kadaming turnover ng mga chief of police. When I was the provincial director of Sultan Kudarat, isa, dalawa, lang. But this time, 17, I think. 19 chief of police. Pasalamatan ni Bermudez sa mga hipi sa kalungsuran nga nahulipan ilabi na kadto nga daghan og accomplishments sa ilang mga programa sama sa pagkampanya, batok sa illegal nga drugas, pagukod sa mga kriminal sa ilang jurisdiksyon. Sa mga bagong hipi nga iyang gitudlo nga mangulo sa 19 ka mga police stations nga ipadayon lang ang ilang nga nasugdan nga mga programa ug misaad siya nga suportahan niya kini sa ilang trabaho ug likayan ang paghimo og binuang tungod kay walay luna ang usa ka pulis sa ilang organisasyon. So, rest assured na as your provincial director, I will support you all the way sa lahat ng magagandang ginawa nyo. But then, I fair warning to everyone na walang puwang ang mga pulis iskalawa, ang mga nagkakamaling pulis dito sa Cebu PPO. Mando niya sa 19 ka mga police station commanders nga gukdo na mga badlungon silang jurisdiksyon, ipaubos ang krimen ug himoong luwas ang mga mulupyo sa kalungsuran. Yun lang ang inihiling ko sa inyo. More accomplishment, pababain natin ang krimen, make this community. Yun lang ang inihiling ko sa inyo. More accomplishment, pababain natin ang krimen, make this community or Cebu province safe. Arnold Bustamante, CCTV. Land Transportation Office sa Region 7 na nawagan sa mga driver o dealer nga kuhaon na ang mga plaka sa ilang buhatan. Striktong ipatuman sa maong buhatan ang no plate, no travel sugod sa katulong semana sa Agosto. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Sa kasamtangan, moabot na sa 100,000 ka mga plaka ang nahatod sa buhatan sa Land Transportation Office Region 7 gikan sa Maynila. Apan giingong daghan ang wala pa na claim. Subay niini, nanawagan ang direktor sa Region 7 nga si Glenn Galario sa mga tag-iya og sakyanan nga i-claim ang mga plaka ngadto sa ilang buhatan. Mato ni Galario nga wala na'y backlog sa mga plaka. Ang backlog sa tuig 2017 na deliver na og igo na lang nga iapod-apod. Matod sa direktor nga strikto nang ipatuman sa buhatan ang no plate no travel policy sugod sa tunga-tunga nga bahin sa Agosto. Apil na niini ang mga sakyanan nga naggamit og temporaryo o daan nga mga plaka. Ang multa moabot sa 5,000 pesos. So, gi-encourage kinato ang mga katawhan nga kung temporary pa imong plaka or pa imong plaka, ato ilang among office kay para ato ang mag-locate kung asa para inyong mataod. By the time nga strictly implement na nato ang katong no plate, no travel, at least nga safe ra ang inyong kuan ba, sakyanan. Giawhag ang mga driver sa pagbisita sa buhatan sa LTO 7 o mo-check sa ilang status ngadto sa lto.tracker.ph. Aron pagpangayo og tabang sa bahin sa syudad sa Mandawi, si Galario ni bisita sa buhatan ni Mayor Tadeo Junki Iwano
Senado aron mangayo og tabang hilabi na sa Tricycle Operators Driver Association kun toda nga mga unit. Need na mo ang mga engine number, ang MB file, chassis number para i-code na mo sa mong system. Kung wa pa ilang plaka, kami na mo assign ng plaka para sa ila. Ang plate number nagsilbi nga opisyal nga pag-ila sa usa ka sakyanan. Nagtabang kini sa mga otoridad sa pag-ila og pagsubay kung kinsa ang tag-iya, pagsiguro nga kini na rehistro og makapasayon sa pagpatuman sa mga lagda sa trapiko. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Ipaigayon na usab sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang Ironman 70.3 karong Agosto 9 ug 10. Tungod niini adunay mahitabo nga full road closure sa mga dalan sa Barangay Punta Enganyo, Mactan, Maribago, Agos, Marigondon ug Suba Basbas karong Agosto 10. Tungod kay lakip kini sa race route. Sirad-an kini gikan sa alas 4 sa kadlawon hangtod sa alas 2 sa hapon. Ang konseho ni pasarog ordinansa nga nagtugot sa temporaryong pagsirado sa maong mga dalan alang sa maong kalihukan. Giawhag ang mga motorista sa pagplano ng daan sa ilang mga lakaw ilabi na sa muagi sa mga apektadong mga dalan. Musunod usab sila sa mga traffic signs nga gipamutang sa mga rerouting areas. May kunhod ngadto sa alert level 2 status ang Canlaon Volcano sa Negros Oriental human nga nagkahinay na ang iyahang kahimtang sa nanglabay nga mga buwan. Matod sa PHIVOLCS nga gamay na lang ang paglihok sa maong bulkan sukad sa katapusan niyang pag-ulbo ni adtong Mayo 13. Nagkagamay na lang ang iyahang gipagawas nga volcanic gas ug wala na ni bugwak ug mga bagang abog gikan sa kinaibabaw niyang bahin. Apan dili gyapon kakumpiyansahan ang mga nagpuyo sa 4-kilometer radius danger zone tungod sa posibleng kakuyaw nga mamugna sa bulkang Canlaon. Padayon hinuon ang monitoring sa PHIVOLCS sa kahimtang sa maong bulkan aron dali silang makapaambit sa kahimtang niini. Panagsabot nila ni Gobernador Pamela Baricuatro og ubang mga opisyal sa Sugbo ug Bohol na himong mabungahon. Usa sa mga gituki uban ni Mayor Nestor Archibal mo ang mamahimong dagan sa Cebu Bus Rapid Transit. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gihulagway ni Gobernador Pamela Baricuatro nga nahimong maayo og mabungahon ang pagpakigalayon sa pipila ka mga opisyal sa Central Visayas. Usa na nini mao ang panagkita nilang Cebu City Mayor Nestor Archibal sa ka-working dinner niadtong Martes sa gabii. Suma pa sa post sa duha ka mga opisyal nga tipik og kabahin lang kini sa mga pagpaningkamot aron maiusa ang mga inisyatiba alang sa kalambuan sa Sugbo bisan pa man og managlahi ang ilang tagsa-tagsa ka jurisdiction. Usa sa mga natuki mao ang Cebu Bus Rapid Transit Project. Ilabi na nga nagkaduol na ang pilot testing nini karong Septembre. Lakip silang gitun-an mao ang mamahimong pagpatuman sa walang gutom kitchen gikan sa DSWD dinhi sa Sugbo. They're looking into locations where they can put the kitchen. The place that they were looking at is the one near the CIP. That place there. So that one is during the COVID, no. So that place is owned by the province. Ipaambit usab ni Baricuatro ang nahimong panagsabot uban kang Bohol Governor Erico Aris Omentado dito sa kauluhan. Sumapa ni Baricuatro nga paligunon ang relasyon tali sa Sugbo ug Bohol isip usa ka rehiyon sa Central Visayas pinagi sa Sisterhood Agreement. Giduso nila ang daling pagsugod sa Cebu-Bohol Expressway. We are lobbying for the fast-track project for the Cebu-Bohol Expressway. So this would really help in our tourism and also our economic growth in both provinces. Gawa sa infrastruktura, nakita ni Baricuatro ang dakong bentahe sa relasyon tali sa duha ka mga lalawigan, ilabi na sa pagpalambo na sa turismo. Plan was during the Bohol, we have an activity in Bohol, Itagbilaran, so we will be going there. And also, Vice Governor Lexoco has been informed about this and also in favor of the sisterhood. Navarro, CCTN News. Musunod, pulis nga nang lab niya og cellphone ug nisulod pagyud sa furniture shop nadakpan. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47.
Press Briefing. Midweek reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops. Straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season. With pens of light, we draw the line for justice, peace, and stories fine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our steadfast. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakarating palayong isubay at taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Sugod siya kay iya lang hok-hokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas
Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin nato din ay karoon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon na tayo relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, pulis nga nang labni og cellphone og misud sa usa ka furniture shop sa lungsod sa Minganilla nadakpan. Kini human nga gialarma nga nagpabuto sa iyang armas. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nagtingkagol na sa selda sa Minglanilla Municipal Police Station ang usa ka aktibong pulis o man nigireklamo nga nang labnig cellphone bisulod sa usa ka furniture shop o usa ka warehouse daing pabuto sa dalang nining armas pasado launa kagahapon sa hapon. Nahitabo ang insidente sa Purok Nangka, Barangay Linaw, Lipata, lungsod sa Minglanilla kagahapon sa udto. Ang nadagpan sa gibong hot pursuit operation mao si Police Staff Sergeant Abraham Quijano alias Brian, 45 anyos, nga residente sa Barangay Tapul sa siyudad sa Talisay, ug ang iyang kauban nga sibilyan nga si Joel Butron Mandras, 41 anyos, taga Barangay Lower Lipata sa lungsod sa Minglanilla. Mato ni Police Major Ariesa Otida, ang hepe sa Minglanilla Police Station, nga nakadapat sila og tawag sa telepono nga nagpahibaw nga dunay armadong tao nga nagpabuto sa maong lugar nga dali nila nga girespondihan. Sa ilang pagabot wala na ang duha ka mga suspitsado nga sakay matud pa sa motorsiklo apan base sa pamahayag sa saksi nga misulod ang duha sa usa ka furniture shop ug kalit lang nga glabni ang cellphone sa usa ka biktima nga naglingkod lang sa kilid ug daing simat. Pipila ka minuto sa milabay, laing biktima ang mipahibaw sa mga pulis sa maong lugar nga ang duha ka mga suspitsado misulod sabni sa usa ka warehouse duol sa furniture shop ug usa kanila ang miwarawara siyang armas ug gisultian ang biktima nga mga manyakismi. Human sa gihimo sa mga suspitsado milakaw ni og migintang lang og pila ka nitros nagpabuto ni sa ihang dala nga armas sa makadaghang higayon. Tungod kay magkanunayan na nga magstandby sa mga dapit ang mga suspitsado, daghan ang nakaila sa mga pulis nga may hinungdan nga dali ni nga darakpan sa mga pulis sa Minglanilla. Si Police Colonel Christopher Bermudez, ang hepe sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo, mibutyag nga dili nila dupahan ang mga pulis personnel nga nakahimog krimen. Din iyang gibasihan ang pamahayag ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang hepe sa Police Regional Office 7 nga walay luna silang hanay ang susama nga matang sa pagkapulis. We strongly condemn that pangyayari doon sa pulis natin, and of course
course, sabi nga ni Regional Director natin, walang puwang yung mga ganyang pulis natin. And especially sa amin, hindi natin tinotolerate yung mga ganyan. Regardless kung saan sila na-assign. Especially membro sila ng PNP. Duga ni Bermudez nga nagpadayon pa ang Minglanilla Police Station sa investigasyon kung hubog ba si Quijano atol sa paghimo niya sa krimen. Gisaad sa hepe sa kapulisan sa probinsya Sugbo, gaylang hatagan ng justisya ang gibiktima sa pulis. Binabalidate po namin yung investigation. Actually, nag-undergo pa po siya ng investigation until now para ma-validate natin. Siyempre, to be fair doon din sa police natin. But just the same, we will give justice to, especially doon sa mga maliliit na kababayan natin na allegedly na biktima. Kung mamatudaan sa investigasyon nga nagpabutugyod siyang armas si Quijano, magatubang kinigdaghan nga mga kaso kinisama sa kriminal o administratiba. Yun ang isang tinitignan natin na kung nagpaputok ba talaga siya. According din sa mga complainant na nagpaputok daw, pero pinapaparapin test pa natin kung talagang nagpaputok. So kung halimbawang totoong nagpaputok, so we will file another illegal discharge of firearms against dun sa PNP. Sa nakuha nga impormasyon nga si Quijano sakop kini sa Regional Mobile Force Battalion 7. Apan na destino kini sa Police Regional Office 7 isip driver sa usa ka opisina. Arnold Bustamante, CCTV. Usa ka lalaking nanion og armas sa duha ka mga lalaki na dakpan sa kapulisan sa Lapu-Lapu. Ato sa ilang pagresponde ni sukol ang sospek, hinungdan nga nakaangkon kini og samad sa iyang tuo nga kamot. Ang kasayuran hato ni Crystal Joy Felerca. Malampusong nasikop sa kapulisan sa Lapu-Lapu ang usa ka armadong lalaki nga nanion og kalibre 45 nga armas sa duha ka mga lalaki sa Sitio Pool, Barangay Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu pasado alas 4 sa hapon kagahapong adlaw. Ang mga biktima usa ka 47 anyos nga ig-agaw ra sa sospek ug usa ka 51 anyos nga iya ra usab nga silingan. Matud ni Police Captain ni Ron Ivan Sarzuelo, ang Chief PIO sa Lapu-Lapu City Police Office, nga usa ka concerned citizen ang nitawag sa Police Station 5 nga adunay lalaki nga nanion og armas. Apan sa pagresponde sa kapulisan, nisukol ang sospek og nagpabuto siyang armas, hinungdan nga nagtawag sila og backup sa Special Weapons and Tactics kun SWAT ug Tactical Motorcycle Riding Unit kun TMRU. Gani ang mga silingan nakadungog na lang og sunod-sunod nga mga pagbuto. Ang usa ka silingan sa sospek nga si Michael Pangasian, usa sa nakasaksi sa pagpabuto sa sospek sa iyang armas. Kunoy pulis, mato niya. So dagan siya dung kuha lang kay 45 miyang armas. Dia buto dai pong, puro na kuyawan ko kay namudra. Tungtong ko. Buto dra. Nagan tong mga anak na ko mga asawa. At sunan nagkuan sa kanang dito sa unahan, napabuto na po. Ato sa pagresponde sa SWAT ug TMRU, padayon ang pagsukol sa suspect ug naigo kini sa iyang tuo nga kamot nga niresulta sa iyang pagkasiko. Ipabutan sila. Muna nagtawag sila backup. Muto pag-arrive sa TMRU ug sa SWAT, dito na siya na dakpan gyud. Pero kay na may resistance, na armed encounter nga nahitabo na nawundid ang katong suspect. Gidala sa Lapu-Lapu City Hospital ang suspect apan girefer ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Padayon pang investigasyon sa kapulisan sa hinungdan kung nganong nanion kini og armas apan sa inisyal nga impormasyon nga ilang nakuha ilado gyud ang maong suspect nga badlungon sa ilang lugar. Na-recover gikan sa suspect ang usa ka kalibre 45 nga armas, 11 ka buhing bala, 2 ka magazine ug usa ka kutsilyo. Suma pa ni Sarzuelo nga way lisensya ang suspect siyang armas nga mo'y hinungdan siyang pagkasikop tungod kay usa kini kakalapasan sa Republic Act 10591. Karong hapon gikatak ng pasakaan og kaso ang suspect tungod sa illegal possession of firearms. Samtang wa pa makuha og habig ang duha ka mga biktima ug kung desidido ba sila nga mopasaka og kaso batok sa suspect. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Gilusad sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang anti-human trafficking health test sa Angasel Port sa Barangay Mactan. Gipanguluhan kini ni Mayor Cindy King-Chan nga mausab ang chairperson sa Lapu-Lapu City Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children. Subay kini sa pagsaulog sa ika-2025 World Day Against Trafficking in Persons karong adlaw.
Tinguha niini nga adunay madangpan ang mga biktima sa human trafficking. Yawhag sa LGU ang katawhan nga mo report kanila kung adunay kadudahan nga mga kalihukan. Gibutangan usab karong adlaw o Anti-Human Trafficking Help Desk ang Santa Rosa Port sa Olango Island. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabalye, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.